Nandito na naman tayo, Nobyembre 27 hanggang Desembre 3. Paligiran tayo ng mga pulis. Kung maalala pa ninyo, ngayon, yung kapatid ninyo ay bumalik na naman dito para magsama-sama tayo sa ating daing, sa ating kapat mamamayang Pilipino dahil sa matinding ang hurakot sa kwarta sa kaban ng taong bayan. Anong dahilan na tayo ay naghihirap ngayon? Dahil sa korupsyon. Lahat ng responsibilidad ng mga opisyalis natin galing sa presidente natin na hindi naman marunong makinig ngayon sa problema o sa pagsolbar sa problema ng taong bayan dahil may diferensya siya. Wala na siyang pakialam. No medical attention would be available to cure the president of his sickness, of the culture of culture. The culture of corrupting the people's money. Tayo, mga kababayan, lahat tayo ay taxpayer. Ang tanong ngayon, nasaan ang pera ng taong bayan? Nandun lang sa pipilang Pilipino, galing sa presidente, galing sa congressman Romualdez, na puro buhaya, puro may sakit, ng kanina narinig ko, kleptomanyak, utangin na niyang pamilya na yan. Walang hiya! Walang hiya ka, Marcos. Wala kang utang na loob sa mga butante, sa mga Pilipino na naglagay sa iyo, na nagluglog sa iyo, na nanahimo o ikaw ay naging presidente ngayon ng ating bansa. Bakit? Ano ba ang kasalanan namin na kami gimanipular mo? We are manipulated. We are demeaned as citizens of this nation. We don't deserve that, Mr. Marcos. Bongbong Marcos, ulitin ko, mismo yung kababayan mo, kababayan ko, yung kababayan natin, si Manong Chavit Singson, galit na sa iyo dahil ang nakasakit ka. Ikaw, ang bilis mo makalimot. Pinabayaan mo ang taong bayan. Tinalikuran mo ang taong bayan. Lakay mo po, Marcos! Listen! Grabe ang ginawa mo, Mr. Marcos. You are so ungrateful. Yun ang, kung sinabi, ang sabi ni Chavit, Manong Chavit Singson, na parehas mo Ilocano. Parehas tayo, Ilocano. I come from Region 2, Tuguegarao City. Na ako, nakapag-asawa ko, I live in Mindanao now for 47 years. Kaya pa rito ako, kagagaling ko, kanina lang ako bumaba sa aeroplano, kaninang madaling araw. So to join you, to air your grievances against this scrupulous manipulator na gobyerno natin. Wala nang pakialam dahil sasabi ng iba, siya ay bangag. Hindi lang bangag, magnanakaw pa. Hindi pa magnanakaw, hindi pa bangag, manipulator pa. Saan na tayo ngayon, mga kababayan ko? Ang tanong ngayon, ano ang dapat gawin natin, mga kababayan? Kaya kayo, lahat na nakikinig ngayon, mga kababayan ko, nandito na kami. Bumalik na naman kami dito sa shrine
para ipabot ka ninyo. Ayaw na ng taong bayan ang nangyayari sa ating bansa. Ayaw na talaga. Ayaw! Oh, from all sectoral groups, including the studentry, 70% sa military, including yung mga kapulisan, ayaw na nila sa pangyayari because of corruption. We don't need Marcos to resign. Ang gusto natin mangyari, we have to unify all our resources for him sa Bisaya pa para magpahuway. Hindi pupunta sa Hawaii. Magpahuway. He has to rest to go back in his homeland. Ilocos Norte. Magpahuway. So mga kababayan, maraming salamat. Sana tayo lahat, magkaisa tayo. Labanin natin ang korupsyon. Labanan natin ang manipulation. We don't deserve this. We were all demeaned, including all the government institutions natin. Publicly, privately, nandun lahat ang kakahiyaan. We were really embarrassed as Filipino before any other countries. Bakit ganun? We have all the resources to move onward, to move forward. Bumaba lang si Marcos. We can start anew. A good governance with accountability. A good governance with transparency. A good governance for a common good, for the welfare of every Filipino. Maraming salamat mga kababayan. Kunting tulawin na lang bababa na yan si Marcos. Maya ka, Marcos. Baba ka na. Please, baba ka na. Salamat. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Mga kababayan, ang kasama ko dati na nakikipaglaban sa gobyernong mapang-api, participate sa Marcos resign. Ang hinihingi lang namin sa'yo, ginagalang ka pa namin, Pangulo. Pero ang panawagan ng mamamayan ay nakasulat sa saligang batas na kapag hindi mo kayang panindigan at hindi mo kayang ito ay itaguyod para sa karamihan, ikaw ay dapat na bumaba. Marcos, baba na! Hindi ka namin kailangan kung wala kang pakinabang. Hindi ka namin kailangan pagdating sa publicity na iyong ginagawa. Tanda mo, maraming naghihirap, maraming nagkakasakit, pero nasaan ang PhilHealth? Tinakaw! Maraming naghihirap, marami ang nagkakamali ng mga OFW. Binibenta mo lamang ang ginto ng pangsarili mo. Magnanakaw! Magnanakaw po yan. Huwag niyo pong kalilimutan, Pangulo, na ikaw ay inahihalal, ibinoto ng mamayang Pilipino, at ang mamayang Pilipino ang siyang tutanggal nito sa iyo sa pagkapangulo. Tandaan, Article 2, Supremacy of Civilian Authority. Baka nakakalimutan mo na hindi ka dapat manatili kung wala kang silbi. Pangulo, pag walang silbi, ikaw ay hindi dapat manatili. Nirespeto ka namin bilang Pangulo. Respetuhin mo ang panawagan ng mayoryang Pilipino na wala kang silbi. Bumaba ka sa pwesto dahil hindi na nakakagaliti sa ating ekonomiya, lalo na sa mga mamamayan na pinaihirapan mo sanhi ng 5,500 flood control project. Bakit bumabaha ang kamay nilaan? Isang malaking katiwalian yan. Ikaw ang chief architect ng ating bansa. Pero ina-arkitekto mo sa pagnanakaw. Sabihin mo lang hindi totoo. Pero nasa iyo nakatutok ang lahat ng daliri dahil ikaw ang leader.
at inihalal ng mamamayang tao. Pero anong ginawa mo? Binago mo. Nangako ka sa 20 pesos na bigas, Bulol! wala kang magagawa kung hindi mo gagamitin ang iyong kamay para sa mamamayan na nangangailangan. Lalo na ang mga naghihirap, na pinahihirapan mismo ng mga oligarko na kasabwat mo. Magnanakaw! Mga magnanakaw, inanakawan ng mga mamayan, inaalipusta, niyuyurakan, tinatapakan, at kauli-ulihan, inaalipin. Anong gusto niyong mangyari mga mamayan? Manatili tayo ganito? Imulat ang mga mata! Buksan ang kanyang mga pandinig o ang tenga natin dahil ito ay para sa atin. Article 2, Supremacy of Civilian Authority. Maraming salamat. Huwag ng pagkagaling! Baliyan!